Sa isang payapang kaharian ng Barbanya, namumuno ang isang magaling na hari, si Haring Fernando, at ang kanyang putihing reyna na si Reyna Valeriana. Sila ay pinagpala ng tatlong mga supling, si Don Pedro na may magandang tindig, si Don Diego na malumanay, at ang bunsong si Don Juan na may ginintoang puso. Ngayon ang panahon na kayo ay mamimili sa dalawa. Kayo ba ay papari o magre-reyno at pamumunuhan ang kaharian ng Barbanya? Ang paghawak ng kaharian at bayan ng aming naiibigan. Upang mga ito'y aming mapaglingkuran. Pinagmamalaki ko ang aking mga anak. Mabuhay ang tatlong prinsipe! Mabuhay! Isang gabi na mahimbing na natutulog si Haring Fernando, na panaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Ito ay nalililo ng dalawang tampalasan. Sa kanyang paggising ay sumama ang pakiramdam niya at siya ay naratay sa sakit. Ipinatawag ang lahat ng magagaling na manggagamot sa kaharian at hindi nila alam ang lunas ni sakit ng hari hanggang sa isang manggagamot ang nagsabi, Sakit mo po, Haring Mahal, ay bunga ng napanaginipan. Mabigat man at maselan, may mabisang gamutan. May isang ibon na pangalan ay Adarna. Pag ito'y narinig mong kumanta, ang sakit mo'y mawawala. Ito ay naninirahan sa kabundukan ng Tabor, kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng ibong Adarna. Pedro, aking anak, hanapin mo ang ibong Adarna para ako'y gumaling na. Huwag mong dalhin ang iyong kabayo sapagkat sundin mo ako. Si Don Pedro ay naglakbay ng halos 3 buwan. Maraming panganib ang kanyang pinagdaanan bago narating ang bundok Tabor kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng ibong Adarna. Sinaway niya ang kanyang ama sa utos na huwag magdala ng kabayo, kaya't Malas naman no, namatay ang aking kabayo. Humihingi lamang sana ako ng kaunting pagkain at maiinom. Ba't kita bibigyan? Malayo pa nga yung lalakbayin ko eh. Kailangan ko pa yung pagkain at tubig. Natanaw ko na ang Piedras Platas. Ang ganda ng kapaligiran. Lalong-lalo na ang punong kahoy na ginto. Uy, Don Diego! Nasaan na ba si Don Pedro? Don Diego, may pag-asa pa po ba gumaling ang mahal na hari? Don Diego, ang tagal na namin hinihintay ang iyong kapatid na si Don Pedro. Baka ngayong panahon na nahanapin mo siya sa bundok ng Hindi ko kayo bibigwin. Kaya ko ito. Naglakbay si Don Diego patungo sa bundok Tabor nang hindi nagpapaalam sa kanyang mga magulang.
Inabot ng 5 buwan ang paglalakbay ni Don Diego bago yan narating ang Piedras Platas. Maaari ba akong makahingi ng sana ng pagkain at inumin? Hindi ko pa maaaring bahagi sa inyo ang aking tubig at pagkain. Dahil hindi ko pa alam kung gaano kalayo ang aking lalakbayin. Tila isang hiwaga, punong kay ganda, nakakaakit sa mata. Lumalalim na ang gabi. Ako muna yung babahinga. Mahal ko, masama ang kutob ko na may masamang nangyari kay Don Pedro at Don Diego. Anong dapat nating gawin? Anak, ikaw na lamang ang pag-asang gumaling. Hanapin mo ang mahiwagang ibong Adarna. Nalunas sa aking karamdaman. Ama, gagawin ko pong aking makakaya. Paalam po sa inyo. Masakit man sa kalooban ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana na mawalay ang puso, pero wala silang magagawa dahil ito lamang ang kanilang pag-asa, kababaan ng loob at pagpala ng baon ni Don Juan sa kanyang paglalakbay. Tulungan mo ko! Gutom na ako. Ito ho, ang natatanging tinapay na aking baon-baon sa aking paglalakbay. Salamat. Ano ba ipapalingkod ko sa'yo? Paano ko po makukuha ang adar ng napakaganda? Pagdating mo sa punong Piedras Platas, ikaw ay pumunta sa isang dampang maliit. Ikaw ay kumatok at ang iyong tanong masasagot. Maraming salamat po. Ako ay may isa pang bilin. Isang puso mo ipahinga upang ikay hindi maging isang buhay na bato. Tanggapin mo itong tinapay bilang aking salamat. Hindi ko maaring bawiin ang isang bagay na akin ang binigay. Ako'y aalis na. Paalam na po. Tumuloy ka, halika tumalo ka sa pagkain. May isang matandang ermitanyo na nagsabing pumarito ako upang ikay tanungin. Ano ba ang aking maipaglilingkod sa iyo? Ang aking ama po ay may sakit at ang tanging lunas lamang ay ang ibong Adarna. Don Juan, ang ibong Adarna ay may engkanto na wala pang nakakatalo. Ituro sa akin ang gagawin at lahat ay titiisin. Gumaling lamang ang aking ama. Ang punong kahoy na makinang na iyon nang naraanan ay tirahan ng ibong Adarna. Ang ibon ay dumating sa hating gabi. Kakanta ito ng malambing at magpapalit ito ng balahibo hanggang ikay aantukin. Pag nagsimula ng umawit ang Adarna, agad mong sugatan ang iyong palad at bigyan ito ng dayap. Sa ganitong paraan, malalaban mo ang antok. Kung hindi mo magawa, ikay magiging bato katulad ng iyong mga kapatid. Don Juan, ikay humayo na sapagkat ito'y oras na ng pagdating ng ibong Adarna. Nandito na, ibong Adarna.
Sinunod ni Don Juan ang sabi ng ermitanyo. Sinugatan niya ang kanyang palad at pinaktakan ng dayak upang hindi makatulog sa awit ng ibong Adarna. Iyang banga ay kunin mo. Lagyan mo ng tubig at dahan-dahan mong ibuhos sa 2 bato. Don Juan! Salamat at kami binuhay mo. Maganda kayo, sapagkat kayo uuwi na. Mag-ingat kayo. Salamat. Salamat po. Hanggang sa muli. Paalam magkakapatid. Maayos na sana ang lahat, pero Bugbugin natin si Juan hanggang sa siya ay mamatay at saka natin kukunin mula sa kanya ang ibong Adarna. Ating palabasin kay Ama na tayo ang nakuha sa mahiwagang ibon. Sa gayon, tayo ay ipagmamalaki ni Ama at hihirangin niyang hari ng Berbanya. Sa huli, tayo pa rin ang mamumuno sa buong kaharian ng Berbanya. Mahal kong ama, kami naririto na dala ang ibong makakagamot sa iyong karamdaman. Nasaan si Gab? Ama, hindi pa namin alam kung nasa ang aming kapatid. Ngunit bumalik kami upang kayo ay gamutin. Oy, mga Adarna, ikaw ay kumanta na. Ano ang nangyari? Prinsipe, malupa ang iyong sugat. Hayaan mo gamutin kita. Ako'y magaling na. Salamat po sa lahat. Ako'y babalik na sa Berbanya. Ama, ako'y nandito na. Anak ko, ay maligaya na nandito ka na. Mahal ko, kamusta na ang iyong pakiramdam? Ako'y mabuti na. Ang ganda ng aking pakiramdam. Mahal na Haring Fernando, si Don Juan po ay nagtiis ng madlang hirap, kamatayan ay hinamak at sa utos mo ay tumupad. Siya po ay tinaksil ng iyong mga anak na si Don Pedro at Don Diego. Don Pedro at Don Diego, ano ang pumasok sa inyong isipan at nagawa ninyo ito sa sarili niyong kapatid? Ito ay di katanggap-tanggap. Dahil dyan, kayo ay tatanggalan ng kapangyarihan dito sa Berbanya. O kayo ay papatapon ko sa malayong lugar. Ama, huwag na po kayong magalit. Mga kapatid ko ay aking pinatawad na at sana'y patawarin mo na rin sila. Ako'y nakakasigurado hindi na muli sila gagawa ng anumang hindi ka nais-nais. Dahil sa iyong kahilingan anak, Don Pedro, Don Diego, kayo ay aking pinapatawad. Pero sa susunod na mangyari ito, kamatayan ang hatol ko. Diego, halika't sabay tayong magbantay nitong ibong Adarna. Mamaya igisingin mo si Don Juan. Pagdating dito ay iwanan mo siya at huwag mo siyang halinhan. At paano na siya magbabantay ng mahabang oras? Huwag kang mag-alala. May magandang plano ako. Juan, gumising ka na! Yan ako. Ang sarap ng tulog ko, mother. Bantay mo na ang ibang Adarna. Sige. Makakantok naman. Makatulog na muna.
Naku! Nas na ibong adar na. Gawa na naman ito ni Don Pedro at Don Diego. Kailangan ko na umalis para hindi sila parusahan ng aking ama. Nasaan ang ibong Adarna? Ama, hindi pa namin alam. Ang alam lang po namin ay si Don Juan ang huling nagbantay sa ibong Adarna. Mga anak ko, hanapin niyo ang inyong kapatid at iuwi siya dito sa palasyo. Ama, huwag po kayong mag-alala. Hanapin po namin si Don Juan. Bawat dakoy sinalugsog upang hanapin ang kanilang kapatid na si Don Juan. Wala si Don Juan. Ako'y pagod na. Nasaan na kaya siya? Hanggang sa matagpuan nila sa kapundukan ng Armenia si Don Juan. Juan, sa wakas ay natagpuan ka na namin. Ang ganda ng lugar na ito. Gusto ko tumira dito. Pedro, ako'y nahihiya na sa aking kapatid na si Juan. Ang dami ng mga masasamang bagay ang ginawa natin sa kanya. Huwag kang ganyan. Lakasan mo ang iyong loob at itago kay Juan ang iyong kahihiyaan. Ibig nyo bang huwag nang balikan ang ating mga magulang at pabayaan na sila sa Berbanya upang dito na tayo manirahan sa Armenia? Sa mga kaharian dito sa Armenia, ating tuklasan ang ating mga kapalaran. Masaya ang magkakapatid hanggang sa narating nila ang mahiwagang balon. Ang balong ito ay may hiwaga. Ibaba niyo ang tali ng dahan-dahan. Huwag niyong bibitawan hanggang aking sabihin. Ako'y matanda sa iyo. Kaya marapat na ako ang dapat bumaba mula sa balong iyon. Wala ka rin karapatan pagkat ako ang panganay. Kung ganon, ikaw ang mauna at kami ay susunod sa iyo. Hindi ko matagalan ang nakakatakot na dilim. Para akong sinasakal. Ako naman. Ang lalim at ang dilim ng balong ito. Handa na akong pumasok sa balon. Ang tagal naman na itong si Juan. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Namangha si Don Juan sa loob ng balon ay may palasyong ginto at sa kagandahan ni Prinsesa Juana. O mahal na prinsesa, ang ganda mo'y nakakasilaw. Gusto kong ipahayag sa iyo ang aking tunay na pagmamahal. Tanggapin mo ang aking puso. Ngunit ilan ang lalaho sa oras na ikaw ay magtaksil sa akin. Hindi kita pagtataksilan sapagkat ikaw ang aking buhay. May isang higanteng nagbabantay sa akin. Kailangan mo siyang matalo bago ako mapasa iyo. Sinong hamak na putong lupa ang nagtangkang ilabas ang prinsesa? Ha! Hindi ka na pala kailangan lumabas upang humanap ng pagkain. Ang pagkain na mismo ang lumapit sa akin. Higante, ikay manahimik at maghanda na sapagkat dito na matatapos ang iyong buhay. Ngayon natapos ko ng higanting bantay. Balak kitang iuwi sa aking kaharian.
Bago mo gawin yan, ang hiling ko sana'y iligtas ang aking kapatid na si Prinsesa Leonora mula sa serpienteng nagbabatay sa kanya. Para sa iyo, aking isa sa katuparan ang iyong kahilingan. Sino ka ba? Ano ang iyong kailangan? Magandang prinsesa, ako si Don Juan na magliligtas sa iyo laban sa serpienteng nagbabantay sa palasyong ito. Walang taong matino ang lalaban sa serpienteng nakabantay sa akin. Kung mahal mo pa ang buhay mo, tumakbo ka na paalis ng palasyo. Ako hindi natatakot sapagkat alam ko na tama ang aking gagawin. Serpiente, lumabas ka at ako'y harapin! Kung ika'y aking hindi mapipigilan, tanggapin mo ito. Sa bawat ulo na iyong maputol, ibuhos yan upang tiyak ang iyong pagkapanalo. Maraming salamat. Serpiente! Don Juan, ang iyong tapang at galing ay aking hinahangaan. Prinsesang mahal, halika na at umalis na tayo dito. Umiral na naman ang inggit kina Don Pedro at Don Diego sa kanilang bunsong kapatid nang muling ito matagumpay sa pakikipagkapalaran sa ilalim ng balon. Dagdag pa rito si Prinsesa Leonora na bumihag sa puso ni Don Pedro. Juan, ang aking singsing ay naiwan. Paano na iyan? Huwag mag-alala sapagkat aking kukunin ng iyong singsing. Babalik rin ako. Mga anak! Matagal ko na kayo hinihintay. Natagpuan niya na ba si Juan? Ama, walang burol, nayon at bundok na di naming nahalughog. Siniyasat naming ang bawat sulok, sapa, batis at ilog, ngunit hindi po namin nakita ang iyong minamahal na si Don Juan. Hindi ito maaari. Ama, sila po ay magkapatid na prinsesa na nakitira mula sa balon. Sila po ay aming niligtas mula sa panganib. Si Leonora ang aking minamahal, at si Don Diego ay naisikasal din kay Prinsesa Juana. Haring mahal, hiling ko pong ipagpaliban muna ang kasal ng 7 taon, sapagkat ito ay aking panata na mamuhay mag-isa simula noong mamatay ang aking mga magulang. Ang iyong kahilingan, Prinsesa Leonora, ay aking tinatanggap. Prinsesa Juana, maganda ka na at sa 9 na araw ay ikakasal ka kay Don Diego. Mga tagapaglingkod! Ituro niyo kay Prinsesa Leonora at kay Prinsesa Juana ang kanilang silid. O aking alagang lobo, puntahan mo si Don Juan at siya'y gamutin. O lobo, bilisan mo na upang siya'y maabutan. Nanumbalik ang lakas ni Juan matapos siyang gamutin ng lobong alaga ni Leonora at naglakbay si Don Juan at nagpakita sa kanya ang ibong Adarna. Mahal na prinsipe, hanapin mo si Maria Blanca sa kahariang Cristalinas at kalimutan mo na si Prinsesa Leonora. Ang payo ko ay para sa iyong ikakabuti. Ginoo, ako iyong tulungan. Nais ko sanang maglakbay patungo sa kaharian ng Reino de los Cristales. Ngunit hindi ko alam ang tamang daan.
Ang bundok na iyong paroonan ay nasa ikapitong hanay. Doon ay may ermitanyong sasalubong sa iyo. Ang baro na ito ay ipakita mo sa kanya. Humayo ka na, baka ikay abutan ng dilim. Salamat po sa iyo, Ginoo. Leonora, aking giliw, pakiusap. Buksan mo ang pinto. Ika'y aking hindi matatanggap bilang aking kabiyak. Ako ay maghihintay kay Don Juan, aking mahal. Kahit ilang taon pa ang dumaan, ako'y maghihintay na tanggapin mo ang aking pagmamahal. Umalis ka dito. Luhain mo ko. Hindi ako tumatagap ng mga estranghero. Ginoo, ako yung may bibigay sa'yo. Ako yung nagagalak sa aking nakita ang baro na ito. Patawad sa aking inasal. Ano po ba ang pangingkod ko sa'yo? Marangal na ermitanyo, saan ko ba matatagpuan ang kaharian ng Reino de los Cristales? Ang kaharian ng walang kasing ganda. Kaibigan Agila, maaari mo ba dalhin ang ating kaibigan sa Reino de los Cristales? Narating ni Don Juan ang Kahariang Cristalinos sa tulong ng agilang alaga ng ermitanyo. Noon ay naliligo si Maria Blanca sa batis. Unang kita pa lamang Don Juan kay Maria Blanca ay nabighanig siya rito ng gusto. Sinong napastangan ang kumuha ng aking damit? Sa oras na malaman ko kung sino ka, humanda ka sa parusa na ibibigay ng aking amang hari. Mahal na prinsesa, ako'y sana'y patawarin mo sa nagawa kong kasalanan. Handa kong tanggapin ang parusang iyong ipapataw sa akin. Maginoong prinsipe, ikay tumayo na sapagkat ikay ang aking pinapatawad. Ngunit, ikay magtapat sa akin. Sa anong bayan ka nagmula? Kabathalang walang kasing ganda, kumet ang tumapak sa lupa. Ako'y si Don Juan na anak ng Berbanya. Ikaw marahil si Doña Maria, amot yan ng Cristalinos? Ako nga si Prinsesa Maria, ang anak ng hari dito sa Cristalinos, si Haring Salermo. O Prinsesa Maria, unang tingin ko pa lang sa'yo, ako'y nabihag mo ng totoo. Ang aking pag-ibig sa'yo ay lubos at walang hanggan. Ito sana iyong tanggapin. Don Juan, ang aking nararamdaman sa iyo ay ganun din. Ngunit, kailangan mo muna dumaan sa mga pagsubok ni Ama. Ayan ang mga taong nagtangkang ako'y pakasalan. Pero, hindi nila natalo si Ama sa talino at karunungan, kaya sila naging mga bato. Kahit anong pagsubok ay aking haharapin upang ikay aking makakasama. Kung ganon, ay ikay maghanda sapagkat papatawag ka ni Ama. Lagi mong tatandaan na ako ay nasa tabi mo lamang at handang umagapay sa iyo. Ano ang iyong pangalan? Ba't ka nandito? Saan ka galing? At ano ang iyong sadya? Mahal na hari, ang ngalan ko po ay Don Juan. Ako'y nanggagaling sa kaharian ng Berbanya at nandito po ako upang magpahayag na pag-ibig sa iyong mahal na anak ni si Doña Maria Blanca. Matagal-tagal na rin na may nagtangkang kunin ang kamay ng aking mahal na anak. Siguro naman, alam mo naman ang mangyayari, Prinsipe Juan. Ako'y inyong hahamunin sa labanan ng talino at karunungan. Kapag ako'y nagtagumpay ay ibibigay mo sa akin ang mahal na prinsesa. At kung hindi, ako'y mamamatay. Kung gayoy, ihanda mo ang iyong sarili, sapagat ito ang aking unang pagsubok. Ang unang hiling ko ay dapat mong patagin ang bundok upang pagtaniman ng trigo. Patubuin mo ito pagkatapos ay anihin at sa aking pagigising, dapat may tinapay na nakahain sa aking tabi. Masusunod, mahal na hari. Ang unang hiling ng hari ay nagtagumpay sa tulong ng kapangyarihan ni Prinsesa Maria Blanca.
pagsubok. Ay kailangan mong hulihin ang 12 na maliliit na mga negrito na aking pakakawalan sa laot ng karagatan. At sa huli, siya ay isisilid mo sa prasko. Susunod, mahal na hari. Tagumpay na naman ang prinsipe. Pagkakita ng mga negrito sa prinsesa ay agad nang pumasok ang mga ito sa prasko. Marami pagsubok pa ang ibinigay kabilang dito ang pagpapausog sa bundok, papatayo ng kastilyo sa karagatan, pagpapaamo sa mabangis na kabayo, at paghahanap sa nawawalang singsing ni Haring Salerno. Don Juan, anak ng Berbanya, ako'y iyong ipinahanga sa talino at karunungang iyong ipinamana sa akin. Kaya ngayon, ibibigay ko sa iyo ang aking huling habon. Sa 3 silid na yan, iyong piliin ang iyong pakakasalan. Ang aking pinipili ang silid sa gitna. Hindi ito maaari. Hindi kita gusto para sa aking anak. Meron akong kapatid sa Inglaterra na kasing bata at ganda niya, si Maria. Maari kitang ipadala doon. Ngunit kung ako'y iyong tatanggihan, marapat lang na ika'y mamatay! Ama, pabayaan mo na kami. Napagtagumpayan ni Don Juan ang iyong mga hamon. Marapat lang ika'y sumunod sa inyong napag-usapan. Hindi! Habulin niya sila! Kayong dalawa'y hindi magkakatuluyan. Pagdating ni Juan sa kanyang bayang Sinilangan, si Maria ay makakalimutan at sa iba papakasal. Mahal ko, ako'y babalik muna sa Berbanya upang ipaalam sa lahat na tayo magpapakasal. Babalik ako at pangako hindi kita matutulungan. Mag-ingat ka, mahal ko. Ako'y maghihintay sa iyong pagbabalik. Pangako. Don Juan, anak! Ay tagal kitang hinanap. Ama! Don Juan, aking mahal. Ako'y maligay at ikaw ay bumalik para sa akin. Amang hari, ako po'y magpapakasal kay Don Juan. Siya po ang aking tunay na mahal. Kung ganon, kayong dalawa ay mapakasal ko. Sa makalawa ng linggong ito. Dahil sa sumpa ni Haring Salerno, nakandimot si Don Juan kay Prinsesa Maria Blanca habang nagsasaya ang lahat sa Berbanya. May isang puso na tumatangis dahil sa hinantis. Kaya siya'y nagpa siyang maglakbay papuntang kaharian ng Berbanya. Maligayang pagdating, Emperatriz. Anong galak namin at kayo ay naparito? Ano ang aming maipaglilingkod sa iyo? Ako'y nandito upang maghandog ng munting palabas para sa ikakasal na magkasintahan dito sa palasyo. Maria, ikaw nga, mahal ko. Hindi ito maaari. Don Juan, sabi mo sa akin na ako lamang ang iyong mahal. Leonora, sana'y maintindihan mo. Ngunit ang tunay kong sinisinta ay si Maria Blanca. Ama, pahintulutan mo nawa kami ni Maria na magpakasal ngayon din. Ako at ang Arsobispo ay mag-uusap. Si Don Pedro ay kakasal kay Doña Leonora at si Don Juan ay para kay Doña Maria. O Don Juan, kung saan ka masaya ay masaya na rin ako. Aking ikinatutuwa na ikay magpapakasal sa iyong tunay na sinisinta.
Pedro, natanggapin mo ba si Prinsesa Leonora? Opo, tinatanggap ko. Prinsesa Leonora, tinatanggap mo ba si Don Pedro? Opo, tinatanggap ko. Don Diego, tinatanggap mo ba si Prinsesa Juana? Opo, tinatanggap ko. Prinsesa Juana, tinatanggap mo ba si Don Diego? Opo, tinatanggap ko. Don Juan, tinatanggap mo ba si Prinsesa Maria Blanca? Opo, tinatanggap ko. Prinsesa Maria Blanca, tinatanggap mo ba si Don Juan? Opo, tinatanggap ko. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Doña Leonora, tanggapin mo itong korona bilang simbolo ikaw na ang bagong reyna ng Verbania. Don Pedro, tanggapin mo itong cetro at corona bilang bagong hari ng Verbania. Ama, ina, mga kapatid, kami ni Maria Blanca ay pupunta na sa kanyang kaharian. Doon naman ninirahan. Naiwan ang Verbania sa pamumuno ni Don Pedro at Prinsesa Leonora. Bumalik naman si Don Juan at Prinsesa Maria Blanca sa kaharian ng Cristalinos upang doon mamumuno at magsimula ng bagong buhay. At dyan matatapos ang makulay na kwento ng Ibong Adarna. Tayo mo muna yung si Ibong Adarna. Sige. Pakpak yung Ibong Adarna para di na siya makalipad. Ba't ang sama ng tingin niyo sa isa't isa? Look of love naman. Patawad sa aking inasal. At tulungan mo ako. Ako'y gutom-gutom na. Ang palubo. Sad. Ang palubo. Sad. Ama, walang burol. Nayot bundok. 3, 2, 1, action! Ama, walang burol. Nayot bundok na di namin nahaluglog. Sila po ay aming niligtas mula sa kapamahakan.